Good morning everyone and good morning to our teacher Mamara. Ituturo ko po ngayon ang importance of propagation by embryo and tissue culture. Sa topic outline, ano ang year-round production? Ano din po ang preservation of genetic diversity? What is genetic manipulation and improvement? What is embryo and tissue culture? Principle of embryo and tissue culture. Challenges and consideration. What is rapid clonal multiplication? What is disease-free plant production? So, dako na po tayo sa aking topic. Importance of propagation by embryo and tissue culture. Sa introduction po, ang embryo at tissue ay mga modernong paraan ng pagpaparami ng halaman. Sa halip na gumamit ng buto o pagputol ng sanga, gumagamit ito ng maliliit na bahagi ng halaman, gaya ng embryo at tissue na pinalalago sa laboratory. Halimbawa dito sa pamamagitan ng tissue culture, maaaring paramihin ang saging na Cavendish sa malinis at ligtas na paraan mula sa sakit. Dito sa principle of embryo and tissue culture, ito yung pagtanggal ng batang embryo mula sa buto, pagpapalago nito ng artificial na kapaligiran sa laboratorio upang maging ganap na halaman. Halimbawa ay sa mangga. Ang ilang buto ay hindi normal na tumutubo, kaya ginagamit ang embryo culture upang palaguin ito. Sa tissue culture naman ay halimbawa natin ito yung orchids na tinatanim gamit ang tissue culture para makagawa ng libu-libong pare-parehong bulaklak. Rapid clonal multiplication. Dito is yung maaaring gumawa ng maraming eksaktong kopya ng halaman, kagaya ng pagko-clone. Halimbawa dito is yung isang uri ng patatas na mataas ang ani ay maaaring paramihin ng milyong-milyon sa isang taon na ginagamitin natin ng tissue culture. Disease-free plant production. Dito dahil sa sterile ng pagproseso, natatagkalang virus, bakterya at fungi. Halimbawa ang sugarcane ay maaaring paramihin mula sa maliliit na bahagi ng walang virus. Dito naman sa year-round production, hindi ito nakadepende sa panahon o klima, kaya tuloy-tuloy ang production. Halimbawa ay mga gulay gaya ng lettuce na pinalalaki sa tissue culture kahit tag-ulan. Yun nga yung mga ginagawang hydroponics. Preservation of genetic diversity. Dito is pwedeng itago ang DNA o embryo ng halaman sa freezer o sa cryopreservation para sa susunod na henerasyon. Halimbawa is yung mga bihirang uri ng orchids ay iniingatan sa cryopreservation. Dito naman sa genetic manipulation and improvement, dito is pwedeng baguhin ang genes ng gaya ng halaman upang mapabuti ito, gaya ng pagdadagdag ng resistensya sa peste. Halimbawa, mais na may genes para sa pest resistance, BT corn. Dito sa application and agriculture and horticulture, sa commercial crop production is halimbawa is tissue culture ng saging para sa pag-export. Sa germplasm conservation naman ay halimbawa pag-iimbak ng mga lahi ng palay sa gene bank. Sa ornamental horticulture, halimbawa is mass production ng orchids para sa flower shop. Sa challenges and consideration naman is yung sa high initial cost. Halimbawa dito is yung kailangan bumili ng autoclave, laminar plow hood, at growth camber. Sa technical expertise naman is dito is kailangan may biotechnologies o agriculturist na biyasa sa proseso. Sa acclimatation naman is dapat dahan-dahan ang paglipat ng plantlets mula sa laboratorio papuntang taniman upang hindi mamatay. Sa contamination risk naman is halimbawa kung hindi malinis ang gamit, pwedeng pasukin ng mag-o-bacteria ang mga halaman. So, dito po nagtatapos ang aking report. Sana po meron po kayo natutunan at nalaman. Yun lang po at maraming salamat. Thank you po.